Sige, start na po tayo. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ang dami pong sumasawsaw ngayon sa flood scam, no? Ang dami pong politiko na dati ng mga senador. Dati na po kayong mga senador, dati na po kayong mga congressman, no? Nung nakita nyo po na very popular yung flood control project at nag-iimbestiga na po si Senator Marcoleta, kanya-kanya po kayong bitaw ng ano, no, ng kanya-kanya kayong bitawan ng pagsawsaw. Pwede po ba? Ipaubayan nyo na kay Marcoleta. Wala naman pong patutunguhan. Expose dito, daldal dun sa media, pa-interview. Para saan po? Para saan yung ginagawa ninyo? Meron po bang mararating yung mga pinagagagawa ninyo? Na imbestiga, may nag-iimbestiga na po na senador. Para saan pa po yung ginagawa nyo? O, pwede naman. Mamaya panonoodin ko si Boy Bakal. Alam nga naman tayo ngayon manood. Sobra naman kayo. Tuwan-tuwa ako kay Alex Ayala eh. Ha? Nakakatuwa po si Alex Ayala kasi ah nag-ala Duterte si Alex Ayala. Kilala niyo na ba si Alex Ayala, yung tennis star natin ngayon? Ah. Eto po, papanood ko lang sa inyo para masihan naman kayo ng konti. Eto po, fans pala ni Duterte to. Tingnan niyo po, ang ganda po ng tira, oh. Ayan, lumapit siya. Uy, puntos. Tignan niyo yung mukha niya. Iyon! Naano niyo ba? Ulitin natin, ha. Ayan po, lumapit si Ayala dyan. Binigyan siya na isa. Iyon, pasok. Di ba? Duterte ang dating. Ang ganda-gandang babae. Pucha, sa ganda po ng ano niya, sa ganda ng tira niya, mapapamurar din yung mga fans lang eh. Ah. Ang gandang bata, no, sabay na pamura sa husay. Panalo eh. Okay, alam nyo, tuwan-tuwa pa rin po ako hanggang ngayon dito kaya no. Ito po masasabi natin, no, sa mga politiko po na gustong sumausaw. Okay na po yan si Mayor Magalong. Bakit po nung si Mayor Magalong pa lang yung nagsasalita dyan, tsaka si Ping Lacson, bakit wala kayong imik? Ngayon pong sumikat na dahil pati media, kinocover na ng media. Pati po yung mga lahat po ng social media, mapa Duterte, dati kami lang naghahanap ng mga flood control project di ba? Sabi na sa inyo eh. Tayo talaga yung tunay na ano eh. Tayo talaga yung tunay na tagapagbalita. Ngayon nagsusunura na sila lahat. Ang sakit sa dibdib. Nahigop ko yung naano ko yung kape na inom ko. Nag-iimbestiga na po si Marcoleta. Wala sa mga congressman. Normal na po 'yan. Wala naman po tayong ano riyan eh. Wala naman tayong aasahan diyan sa mga congressman. Ang ginagawa po nila sa Quadcom, Tricom, at kung ano-ano pang investigasyon tungkol diyan, ililihis lang nila yan eh, di ba? Katulad ngayon, ang dinidiinan nila yung COA. Ang maganda po kasi kay Marcoleta, dito muna tayo, no? Kung wala rin naman pong silbi yung pagsawsaw ninyo,
May mga pagsawsaw po na may silbi. Halimbawa po yung kay Libiste, no? Ang ganda po ng ginawa niya, entrapment. Napakulong po yung district engineer. Ganun po yung meron pong mangyayari sana. O yung pagsawsaw ni Vico Soto. Nagsumbong siya sa pangulo. Detalyado tungkol pa sa mga diskaya. O, di ba? Yun yung sinasabi natin na may silbing pagsawsaw, hindi tokes lang. Kasi ang ganda ng ginawa nung ngayon bidang-bida po si yung congressman. Marami po natatakot na mga vlogger, Duterte vlogger, sabi, Badong, baka palabas lang yan. Kanina nag ano kami, hindi naman po yun, normal na kwentuhan lang po yun ng mga birada. Hindi po kami nagkakapikunan pag nagkukontrahan po kami. Iba yung pananaw ni Bisdak tsaka ni BMR na pag-isipan din baka ito ay ano lang nila, no, palabas lang. Pero ako kasi kaisa-isang congressman to na nagpakulong ng district engineer. Ako kasi ang ano ko, kahit hindi ka Duterte, alam naman natin na nanay niya si Loren Legarda, 'di ba? Isa yan sa mga binabanatan natin si Loren Legarda dahil minamasama niya yung pagkakaroon ng Dolomite Beach. 'Di ba? Pero ang ganda ng ginawa, pinakulong ng anak. Pati nga si Chua, natatawa ko kay Chua. Ano yung sinabi ni Chua? Pucha, pati si Chua nakisawsaw. Alam na naman natin to si Chua na ano lang, di ba? Ito po. Teka lang, gusto ko lang malaman yung sinabi ni Chua. Ito po sinabi ni Chua, oh. Oh. Dahil sumikat po to si Leandro Lebiste. Congressman sabi po ni Representative Chua, Congressman Leandro Lebiste did the right thing and I fully support him. I thank him for defending the honor of the House of Representatives. Honor daw po ng House of Representatives yung pinagtanggol. Tama po yun, no? Sa kaso niya. Pero hindi po maitatago kung honor po ng congressman o ng House of Representatives yung pinagtanggol ni Libiste, tama po yun. Kaya dapat gawin nyo rin po yan. Huwag nyo lang pong purihin. Ang hamon ko po, dito po sa mga congressman na pupuri kay Leandro, kasi marami po yan. Alam nyo naman yung mga sawsawero at sawsawera ang ating mga congressman at mga senador. O yan, sumausaw na to si Chua. Ang point ko lang po, wag lang nyo pong purihin yung kapwa nyo congressman. Kung maganda po yung ginawa niya, gayahin nyo. Paimbestigahan ninyo. Pwede po ba yun, Congressman Chua? Kaya po pinupuri ngayon si Leandro Libiste. Kaya po nagganap yung pagtatangkang suhulan siya. Kaya naganap yan dahil iimbestigahan niya yung flood control project doon sa lugar nila. At natuklasan niya nga, 'di ba? Na yung mga binaon doon na metal sheet, kung ano man ang tawag doon. Imbis na 15 meters, ay 5 meters lang yata. Tinipid. Tinipid nila kasi nakabaon naman. Akala nila hindi mahalata, nasira. Ang specification po, 15 meters yung nakabaon. Pero ang binaon lang 5 metro, 10 metro yung natipid. Dispalinhado. Kaya po hindi, napindot ko na. Dispalinhado. 'Di ba? Kaya na sira agad sa isang bagyo pa lang. Iimbestigahan niya 'yun. Kaya siya sinuhulan.
Huwag nyo lang pumpurihin. Congressman Joel Chua, imbestigahan mo rin yung flood control project mo. Parang ang sama eh, no? Imbestigahan mo rin yung flood control project mo. Tanong ko lang mga kapatid, first time bang congressman to? Ha? Batang-bata eh. Tsaka hindi natin nakikita yun noong nakaraan, di ba? Mukhang first time to. Nakakahiya po pa ang ginawa po nito ni Libiste, hindi po pagsasagip, no? Hindi po pagsasagip sa inyong House of Representatives. Kung hindi, pinakita niya, nakakahiya kayo. Kung hindi nyo siya gagayahin, naiimbestigahan nyo. Ang buong Pilipinas po kalat po per district. So sa madaling salita, gayahin nyo siya, huwag nyo lang siyang purihin. At hindi niya po kayo pinagtanggol. Actually, napahiya po kayo. Dahil isang bagitong congressman, no? Ay, yan ba yung ano? Yan ba yung kumalaban kay Loren nung araw? Talaga? Yan pala yun. O at least itong bata na to, may napakulong. Ngayon, kung hindi nyo po magagaya yan, wag na kayo sumausaw. Kasi ibig sabihin sa 300 mahigit na congressman, siya lang yung magpapaano? Siya lang yung tanging magpapaimbestiga? Okay. Ikalawa, si Vico Soto. O, hindi lang po pinangalanan yung Diskaya. O, tinuro niya yung Diskaya. Pero, tinukoy din ni Vico Soto yung isa pang problema natin. Na tong mga media natin na supposedly ay bantay dapat ang media eh. In-expose ni Vico Soto na bayaran. Oh. Ngayon, kung kayo mga sasawsaw, ang dami pong sumasawsaw, babasahin natin isa-isa. May silbi ba yung pagsawsaw nyo? O for the sake na magpasikat? Kasi, sabihin na natin na nakiuso din si Vico Soto, pero pakikiuso niya, nag-expose siya, may pangalan. Yun yung maganda eh. May pinangalanan siya na kontraktor at may pinangalanan siya na mga kasabwat na ng kontraktor o nag-interview sa kontraktor na inaakusahan niyang binayaran. Kaya ngayon, na-expose na naman yung media ngayon. Kaya pala, lagi kayong kalaban ng Duterte kasi, alam nyo na. May nagwawala rin sila. Hindi ko alam kung ako minumura eh. O, di ba? Alam nyo na tong mga media na to, kaya ganun na lang katahimik pagdating dito sa mga katiwalian, envelopmental pala yan. O, kung hindi rin po ganyan ang pagsawsaw ninyo, wala rin lang, dadakdak lang kayo para mapansin. Nagtataka nga ako dito sa mga media talaga eh. Alam nyo po, lalo kayong mapapasama dahil ang tingin ko sa media, kung wala naman po kayong hakbang, wala naman kayong pinahuli, wala naman kayong in-expose na media personality, tapos nagsasalita kayo, ang pakiramdam ko po ngayon, yung media nag-i-interview sa inyo, yung media po na naglabas ng mga sinabi nyo kahit hindi naman kayo involved, alam nyo na, yung in-expose ni Vico Soto, halimbawa natin, itong si Tulfo.
Si Erwin. Ayan ang sabi oh. Oh, Tulfo urges DOJ to file charges versus DPWH officials, contractors over ghost flood projects. Oh, sausaw lang. Sausaw lang si Erwin Tulfo kasi pinakakasuhan mo sa DOJ. Ano tulong mo sa DOJ? Sinabihan mo lang kasuhan nyo? Nagbigay ka ba ng ano? Nagbigay ka ba ng mga makakatulong sa DOJ? Baka pag kinasuhan ng DOJ yan at wala ka namang tulong, alam po ninyo, kung wala ka rin lang ibibigay na ebidensya, huwag ka na magsabi na kasuhan nila. Ano ebidensya mo? Mayayaman niya mga yan, Erwin. Sasabihin mo lang kasuhan ng DOJ? Hindi po pwede. Dapat yan, kung magkakaso na kayo, mayroon na dapat kayong ebidensya. Hindi po pwedeng, DOJ, kasuhan nyo yung mga yan. Kasi trilyon ng nilustay niyan. Tama po yun. Trilyon na nilustay. Pero laway lang, kakasuhan. Ano sa tingin niyo mangyayari ng... Kaya ang sabi ko nga, kung wala namang mahita dyan sa mga pagsawsaw nyo, ipaubayan nyo na kay Marcoleta yan. Kasi si Marcoleta may plano. Lahat ng nakikialam sa diskarte ni Marcoleta, alam ko, hindi nyo naman pinakikialaman. Hindi nyo naman kayang pakialaman yan. Takot nga kayo pag sinita na kayo ni Marcoleta, di ba? Pare-pareho. Bagito yan. Ayon nga kay Karen Davila, si Marcoleta ay neophyte. Sa mga nakapanood po ng programa ni Marcoleta, si Karen Davila ba yung sinasabi niyang broadcaster? Na parang hinahabol kung magsalita. Si Karen Davila ba yun? Hindi ko sigurado. May lagi raw naninira sa kanya na broadcaster eh. Malamang si Karen Davila yun kasi kaya daw galit sa kanya dahil doon pa rin sa pagkakaano ng ABS-CBN. Si Karen ba yun? Wala ko kasing maisip na iba eh. Si Karen Davila lang naman yung nagsabi sa kanya ng neophyte. Tsaka si Llamas eh. Alam mo, Senator Marcoleta, wala pong bilang si Llamas. Hindi po natin iniinda yan. Si Karen. Kasi marami pong ano sa kanya eh. Maraming nanonood. Sikat. Yan, pwede natin tirahin yan. September 1, di ba? Bago. Ipaubayan nyo na kay Marcoleta kasi may plano siya eh. Uunti-untiin niya yan. Sasabihin niya yung plano niya sa September 1. Anong diskarte niya? Si Llamas po, wag nyo nang pinag-iintindihan, Senator Marcoleta. Kami nga, hindi na namin gano'ng iniintindihan. Wala naman pong... Wala pong bilang yan si Llamas. Maniwala po kayo. Ang pinakabilang lang yan, nakikinig sa kanya yung mga dilawan at kakamping at saka yung mga taga-media. Pero wala pong bilang yan. Okay. Papasampahan mo ng kaso. Wala pa nga, naghagila pa nga ng ebidensya si Marcoleta. Cool ka lang, Erwin. Alam mo yun, wala ka namang tulong. Ipaubaya mo na yan sa mga marurunong. Kaya na ni Marcoleta yan, maghagilap. Alam mo, Erwin, baka magulat ka. Ikaw nga, tignan mo yung pinakakasuhan niya. Pinakakasuhan niya yung DPWH officials at yung mga kontraktor. Paano yung mga nanghingi ng pondo dyan? Walang kaso? Yung mga dati mong kasama, sino ba mga nanghingi ng pondo? Paano yung mga insertion? Alam mo,
Yung kaya susi yun eh, yung sinasabi ni Toby Chanko. Sino yung nag-insert? Dahil yung mga nag-insert na yan, sila, malamang kaya nila in-insert yan. Kung ang in-insert nila ay DPWH budget, malamang yung in-insert nila yan, meron sila dyan. Kaya kita nyo, ayaw sabihin kung sino yung mga nag-insert. Hindi lang po tayo tamang hinala. Bakit kayo mag-insert sa budget na wala sa NIP? Simple lang yan. Sila talaga yun. Di ba? Dinamay nyo na naman si Dilima. Ibang insertion na naman yan. Tignan nyo to. Wala rin direksyon. Sino po yung pinagpapaliwanag nito ng mga congressman sa pamumuno ni Redon? Ni Terry Redon. COA naman ang kanyang sinisisi. Bakit daw? Tama po, meron pong parte dyan na dapat sisihin yung COA. Pero hindi po sila ang mastermind yan. Di ba? Hindi po sila ang mastermind yan. Congressman Redon. Hindi po yung COA. Okay. Kaya ako, sabi ko nga, ipaubaya na natin yan. Pakita lang po natin kung sino po yung mga sumasawsaw. Katulad po nito, si Senator Win Gatchalian. A contractor or company previously owned by politicians will be barred from joining government contracts. Naisip niya na yung mga kumpanya daw, maganda naman yung iniisip niya. Maganda naman yung sinabi niya. Kaya lang, bakit hindi mo yan naisip? Buhat nung nakaupo si Marcos, senador ka na eh. Di ba? Hindi ka naman natatanggal dyan, Senator Win Gatchalian. Lagi kang panalo. Bakit nyo lang naiisip yan ngayon lang? Ang tagal-tagal nyo ng senador. Hindi ka namin narinig na umangal dyan sa mga kontrata ng gobyerno. Sa mga kontraktor. Nakikita nyo po yung ibig ko sabihin? Kasi hodang in-expose siya ni President Marcos o hindi, iimbestigahan niya ni Marcoleta. Parang ang tagal na nga ni Marcoleta, nagulat din ako, 1 buwan at 3 weeks pa lang pala siya. Wala pa pala siyang 2 months. Yan yung sinasabi natin sa inyo na sausaw na naman kayo. Si Erwin sumausaw. Tignan nyo po bakit mali po yung sinasabi ni Erwin. Halimbawa, kinasuhan na ngayon na kinasuhan. Tapos walang matibay na ebidensya. Kinasuhan. Makakapangatwiran pa po yun eh. Bakit? May kaso na po kami sa DOJ. Kinasuhan na po kami. Hindi na po namin hindi na po namin masasagot yan kasi po sub judice. Di ba? Ikakatwiran na nila sub judice dahil may kaso na sila eh. Yun yung kakatwiran nila. May kaso na po kami. Baka masub judice po kami. Imbitahin nyo man yan sa imbitahin nyo man yan sa Senado, sasabihin lang nila, kada sasagot, sub judice po kami. Kinasuhan na po kami sa DOJ. Hindi na po namin sasagutin yan. Kita nyo? Akala nyo wala lang yung mga ganyan? Halimbawa ngayon kinasuhan, tapos malabnaw naman yung kaso dahil wala namang ebidensya. Hindi na sila mapipigagano dahil sasabihin sub judice. Kaya wag na kayong makialam sa investigasyon ni Marcoleta. Ngayon, kung talagang importante sa iyo yan, yung mga kontraktor,
Win Gatchalian, bakit hindi mo sinabi noon? O, eto po yung sagot dito po sa mga sumasawsaw na mga nagko-comment na wala namang problema sa mga bidding-bidding. Ito po, ayon na rin kay Leandro Legarda Libiste, we should have a comprehensive technical audit of DPWH project. Comprehensive technical audit. Kasi po, ang tingin ni Legarda, the real issue here is the substandard projects. Hindi po yung mga nag-bidding, may dayaan sa bidding, wala na po yan. Lumang ano na po yan, lumang issue na po yan, hindi na po yan yung issue. Yung mga dayaan sa bidding, hindi na po yan. Kahit matalo ngayon yung mga bidder, meron silang kita, sinishare na sila. Kaya wala nagtatampo ngayon. Kung 3 kayo nag-bidding, ikaw ang nanalo, bibigyan mo pa rin ng balato yung mga natalo. Walang katalo-talo. Ang real issue po na dapat tugunan ng gobyerno, yung substandard, yung projects. Kaya dapat lahat ng congressman, kung gusto nyo talaga, mag-imbestiga po kayo sa inyo-inyo. Dahil lahat kayo may flood control project. Kahit hindi binabaha yung lugar, may flood control project. O eto mga binubulgar naman ni Ping Lacson. Wala namang problema sa pagbubulgar mo, Senator Ping. Ang problema kay Marcoleta, invited eh. Iniimbitahan niya eh. May problema tayo sa contractor. Kaya kita nyo, contractor muna. Yung mga naiinip, sinabihan po ni Senator Marcoleta, lalo na yung broadcaster, na laging parang naghabol ng sinasabi. Hinahamon niya nga pala si Karen Davila. Karen Davila, hinahamon ka ni Marcoleta, bakit hindi mo siya imbitahin sa programa mo? Direkta yan, hinahamon ka. Ayaw mo rin siya imbitahin. Bakit? Shuni, hindi bahain sa inyo? Pero meron pa rin kayong flood control. O huwag ka mag-alala, magkakaroon na ng baha ngayon. Kasi, ang nakita ko po, usually na flood control nila, hinaharangan nila yung ilog eh. Free-flowing po yan. Alam nyo po ba yung mga ilog, bawal ka magtayo dyan sa tabi ng ilog ng mga bahay? Kung magtatayo ka ng bahay sa tabi ng ilog, putya, problema mo yan pag umapaw ang ilog. Karamihan po ng ginagawa nila sa tabi ng ilog. Naknam po pa. Imbis na free-flowing lang dati yung mga ilog, nababarahan, patay na. Kaya tama po yung gobernador ng Pampanga. Dati na silang binaba pero hanggang tuhod lang. Tsaka madali lang humupa. Pero na nagtayo ng mga flood control project hanggang dibdib na. So hindi po nakatulong, perwisyo pa. Tapos tumatagal pa ng 2 buwan. Gobernador po to ng Pampanga, hindi po natin kinatsambahan to. Gobernador ng Pampanga. O katulad nitong sinasabi ni Lacson, in general lagi, parang yung mga DPWH official at least at the district level, relegated na sila parang legmen or bagmen ng mga powerful contractor. Sino yung mga district na yan? Tapos na tayo sana dyan eh. Ang ginagawa nito ni Marcoleta, tinutukoy na yung mga tao. Sino yung mga contractor?
Nakita nyo, may sample na tayo. Tinanong yung QM, paano ka nakakuha ng 4 ace, quadruple ace? May mga rating po eh. Ayon pa kay Marcoleta, somebody more powerful must be behind this whole scheme. Sino nga po? Sino nga yun? Kung wala rin lang kayong masasabi, no? Sino nga yun? Yung somebody more powerful. Sino yung more powerful niyan? Kung wala rin lang kayong sasabihin na more powerful, ipaubayan nyo na lang kay Marcoleta. Eto naman po, si Kiko, dapat imbestigahan ang pananagutan ng gobyerno. Dapat managot at magbayad ng danyo sa napakalaking pagkalugi ng magsasaka ang mga kontratista sa likod ng proyektong ito. Ng flood control project pa rin. Anong dapat imbestigahan? Nag-imbestiga na. Gusto mo ba mag-imbestiga din? Iniimbestigahan na ni Marcoleta. Gusto mo separate? Ano epekto ng flood control sa mga magsasaka? Malulupit talaga. Imbestigahan daw ni Kiko para lang sa magsasaka yung epekto. Wala naman kayong suggestion na gagawin. Samantalang si Marcoleta, alam niya na yung gagawin niya. I-expose niya yan unti-unti. Ito ang pinaka nakakatawa. Ang konklusyon, may konklusyon si Lacson eh. Senator Pampilo Lacson is convinced. Nakumbinsi siya. Si Lacson. Nakumbinsi si Lacson na na si Secretary Manuel Bonoan isn't a good leader after all. Ang galing. Ang galing ng konklusyon mo, Senator Ping Lacson. Tama po, no? I therefore conclude na sa lahat ng nangyayari na to, si Secretary Manuel Bonoan is not a good leader. Pucha, hindi raw good leader. Congratulations, Senator Lacson. Naisip mo yun? Wala nakakaisip yata. Ikaw lang yata nakaisip na hindi good leader si Bonoan. Antindi. Ayan po ang ating mga... Sabi ko nga, napaka-obvious naman yan. Okay, eto na po yung sagot ni Vico Soto sa mga bumabanat sa kanya dahil in-expose niya yung mga bayaran sa media. Sabi niya po, makinig ka, Clavio. Hindi naman ako gumagawa ng issue para magpasikat. But I believe there are things that we need to talk about, not only for media, but same for us in the government. Ayan po ang sabi ni Vico Soto. No? Hindi po pwede na tumahimik siya. Kaya yung sinasabi niya, mag-usap tayo. Kontrahin nyo. Sabihin nyo na hindi totoo. Ang problema, obvious eh. Diba? Iba-vlog. Kung, simple lang naman yung punto ni Vico Soto eh. Bakit kayong mga sikat na personality, kayong mga sikat na personality, o kayong sikat sa media, bakit kayo magpapagamit sa mga kontraktor na gustong pumasok sa politika? Ang pangit po talaga eh. Nakalimutan ko na kung sino yung nagsabi. Kung sa, sa Berada Aguila ba namin nakalimutan ko na talaga. Nawala po sa isip. Ang sabi,
Kayo po ba ay, di ba, may conflict of interest kagad yan eh. Ano ba kayo, kontraktor o politiko? Kung tatakbo ka as politiko, dapat hindi ka kontraktor. Kaya dapat ang mga kontraktor, bawal mamulitika eh. Kasi kung kontraktor ka po, isa lang po ang purpose mo ng pagpasok ng politika. Makakuha ng mga kontrata. Kung hindi man, di ba? Magkaroon ka ng impluensya para makakuha yun ng kontrata. Ang dami na po, may mga lumalabas na pong pangalan ng congressman na matapos manalo, nagkaroon po ng bilyong-bilyong kontrata. Dapat po, alam natin na conflict of interest yun. Kaming mga maliliit na government employee, bawal na bawal po kaming tumanggap ng regalo man lang, no? Putya, pag senador ka, grabe campaign contribution lang, 30 million. Sa kontraktor, pwede pala yun. Lahat ng bawal sa amin, mga maliliit na empleyado ng gobyerno, bawal ka mag-moonlighting. Ibig sabihin, bawal kang tumanggap ng trabaho sa labas ng government. I-check pa kung eto bang trabaho mo ay nakakasagabal. Kunwari, kung gusto mo talaga mag-part-time, tapos na dapat yung trabaho mo, yung oras mo sa trabaho. Tapos mababalitaan mo si Tulfo. Patuloy na nagpo-programa habang senador. Yun yung problema nakikita natin eh. Ang higpit-higpit nila. Totoo yan, bawal kami tumanggap ng bawal kami tumanggap ng regalo kahit nakagatiting. Pag maliit na empleyado ka ng pamahalaan, applicable sa iyo lahat. Bawal kang nakikipagkontrata sa gobyerno, mga kamag-anak mo, bawal. Pero kitang-kita natin, no? Sila mismo, mga kamag-anak nila mismo. Pag malaki ka na, pwede na lahat ng bawal. Yun yung pagkakaiba na maliliit na tauhan ng gobyerno sa mga malalaki. Pag senador ka at congressman, pwede lahat. Pwedeng kamag-anak mo, kontratista. Pwedeng ikaw mismo, kontratista. Bawal po yan sa maliliit na tao. ikaw magsusupply, kamag-anak mo supplier. Halimbawa, principal ka, supplier ng halimbawa, may hanap buhay yung kamag-anak mo. Nagtitinda siya ng mga kokongban. Bawal yun. Pag maliliit kang kawani, bawal lahat. Pero pag kasi laki ka na ng mga senador at congressman, pwede na lahat. Double standard.